Ngayon guys, ongoing nag-demo po kami kay client. Hello guys, ngayon po ay nandito tayo sa Tarlac. At imimit po yung client natin sa Australia kasi nagpatahi po siya ng kurtina sa atin. At plano niya pong dalhin ng Australia yung mga curtains. So ngayon po, i-demo lang namin sa kanila kung paano po gagawin yung kurtina kasi magdi-DIY po sila doon para po at least pag kinabit po nila is hindi sila mahirapan. Ngayon guys, habang dinedemo namin, meron kaming 3 project po na natapos dito sa Tarlac. Halos sunod-sunod po ito noong October. Ay noong September, puro Tarlac po yung mga naging project namin. So, isi-share ko po yan para kung plano nyo rin po magpalagay po ng kurtina. Ayun po, may idea po kayo. Ngayon guys, nandito po tayo sa Bamban Tarlac at ang client po natin is from US. Sa loob po ng bahay, maglalagay po tayo ng 5 kurtina. May mga areas po dito na pwede naman po i-blinds na lang since standard po ang size. Pero ang gusto po ni client talaga is kurtina. So ito nga po pala natapos namin sa sala. So meron po tayong wall-to-wall po na long curtains. Meron din po nakahang po na kurtina para sa maliit na bintana. Ito po pinalagyan po ng blackout ni client para buhay daw pong tingnan yung bintana niya. Tapos sa hagdanan, meron din pong long curtains tayong nilagay dyan. Kung papansinin niyo po, yung mga length po ng ating kurtina is pantay-pantay, maganda po ang pagkakayari. Kasi dito po namin tinatahiyan sa bahay po ng mga nagiging client po natin. Diyan po namin pinifinish ha. Para po sa kulay, si client na po ang namili kasi napapanood niya naman po yung mga reels natin sa Facebook. Kaya, ayun po. Yung bestseller pa rin po napili niya, yung almond and tan. Even po pala sa dining, naglagay din po kami ng kortina dito. And wall-to-wall din po ang yari neto. Ngayon po, next project tayo sa La Paz, Tarlac. Dito naman po tayo sa La Paz, Tarlac, maglalagay po ng kurtina at ito po ay bahay po ng subscribers natin from Dubai. Kung papansinin nyo po yung bahay nila is talagang team gray po, no? Kasi lagi tayo napapanood. And some po na mga materials na ginamit po sa bahay nila is meron din po tayo sa bahay po namin. So gaya po na itong mga wall decor tiles, ayan. So guys, favorite part ko itong kanilang service gate. Gusto ko po yung design ng fence na dito banda sa service gate. Minimalist po pero may dating, tapos meron mga hole. Tapos guys, sa taas pwede ka maglagay ng bonggabilya, even dito sa plant box. Ayan. Tapos po kanina nakapaglagay na po kami ng kurtina. Ngayon po ay nasa finishing stage na po kami. At pinaplansya na lang po. Tapos inaayos na po yung mga kurtina sa ibang areas. Then, buti po may iba kaming tela po na dala kasi nagpadagdag po si client ng kurtina dito sa bandang corner po ng kanyang bintana. Ngayon po, ito na po yung ating finished product sa kanilang living area po. The moment pa lang po nag-message sa atin sila client, may gusto na po talaga sila sa kulay ng kurtina nila kasi kung napansin nyo po, gray po yung mga furniture nila. Tapos guys, gray din po yung itsura ng bahay. Kaya napili nila po is yung combination natin na sand and smoke. So again guys, hindi lang po ito nilagay natin pati taas. Pero ito, dapat meron po itong blackout. Pero sinadjust ko po kay client is okay lang na linen. Dahil facing naman po ito sa wall at hindi sila visible pag gabi. Ito po yung top view ng living area. Ayan. Ayan na rin po yung tiles na ginamit. Tapos guys, kung papansinin nyo, parang fluted panels yung pagkakagawa ng ating mga linen po dito. So again, ayan po talaga yung signature natin pag gumagawa ng kurtina. Talaga yung pagka-S-fold po. So guys, ito yung family area. Ayan na po yung interior. Tapos ito may blackout kasi meron pong sliding door dyan. So again, ito po yung kabuuan ng project po natin sa bahay po ni client. Bali from 3 windows po, naging 4 windows kasi nagpadagdag sila. Buti na lang po meron tayong mananahi sa site kaya nagawa po namin yung gusto po ni client. Sabi ko nga po mga ka-viewers, talagang sunod-sunod po yung mga naging project namin sa Tarlac. So ito po yung pangatlo.
Bale, ito po ay bahay po ng subscribers natin from Australia. Then, ito po yung kanilang service gate. Alam nyo guys, nagwa-wonder talaga ako sa Aplicant Talisay. Kaka-vlog ko, bumibenta, parang gusto ko na rin magtinda. Anyway guys, ang ganda ng ano nila, entrada ng kanilang service gate, diba? Bongga. Tapos guys, dito naman tayo sa kanilang living area. So gusto po ni client dito is long curtains. Ngayon guys, dito meron tayong gagawin sa natitirang bintana dito sa taas ng pinto. Sa hagdanan din po, meron sila ditong window. So meron din po yung long curtains. Makalipas po ang ilang oras, ito na po yung ating finished product. So ito po yung shot natin is afternoon sun po yan. And ito naman po yung itsura niya pag po gabi. Ayan. So, yung kurtina po sa taas po ng pinto is linen po ang ating kinabit. Tapos guys, ito po yung kabilang side. Ayan. Tapos kumuha na rin po ako ng top view na ito para ma-idea kayo. So, ito po yung ating natapos sa hagdanan plus yung living area po na top view. Then guys, kung type niyo yung sofa, nabili po yan sa Fatima Homeworld Center. Ayan. Tapos guys, si client po, pagka-uwi din po, galing Australia, kinontak po kami at pinakontinue po yung mga bintana po niya sa mga kwarto. Plano po sana ni client, next time na lang po namin gagawin yung mga bintana. Pero pagka-uwi niya po, pinakontinue kasi nagustuhan niya po yung gawa ng mga kortina niya. So ito po yung finished product natin sa bedroom po na ito. Actually mga ka-viewers, meron dito yung sliding doors saka L-shaped window or corner window. Kung meron po kayo mga ganitong bintana, corner window, mas maganda po ipakortina nyo na lang po kaysa blinds. And especially po, pag talagang sliding door, mas maganda kortina. Yung tiles po palang ginamit dito is 80 by 80 cm sa mga kwarto po nila. Dito po sa kwarto ni mother, may nakasabit po dati ditong kortina. Tapos, pinabago na rin po kasi nagustuhan po ni client yung S-fold. So, yung tatlong bintana po, ginawa po natin as one para isa na lang pong kortina ang nakasabit. Dito naman po, di natin siya ginawang as one kasi may column sa gitna. Pero yung malit po na natitira, plano po ni client, ipa-blinds po yan. Nagkataon po, biglaan po kasi kaming kinontak ni client para maglagay ng kurtina. So, kailangan po kasi namin ng preparation para sa blinds. So, ngayon po dahil po sa amin naman po ang kurtina, ayun po, inuna muna po namin itong ilagay sa bahay po nila. Ngayon guys, ongoing nag-demo po kami kay client kung paano po yung gagawin na kung paano po gagawin yung cortina sa Australia, no? So, ngayon po kung ganito po yung gusto nyo, plano nyo ipadala po sa ibang bansa, ganito po ginagawa namin. Kasi actually, meron kami pinapunta dati sa Japan. Dati nagpadala kami sa Japan, meron din sa Alaska, ngayon po ito sa Australia naman. Sir, bali, ito na yung yung pinaka-bracket mo. Ito yung L bracket. So sir, pag tornilyoin mo, dito mo siya ilalagay sa pader. Ngayon sir, pagka na-screw mo na yan dito sa wall, ito na yung next natin. Sige. Connecting rod. And ngayon guys, is continue natin yung vlog. So nakauwi na po tayo. And 5 AM in the morning po is nag-shoot tayo kasi ayun po mga ka-viewers, marami tayong workloads na kailangan tapusin. Pero ganun pa man guys, balik tayo dun sa dinemo natin cortina, baka interesado po kayo, no? So alam nyo guys, yung cortina pala sa Australia. So sa isang bintana pa lang po pala ni client, pinakita niya kasi sa akin. And alam nyo guys, mas high-tech talaga doon. Kasi sa application, maglalagay ka lang ng dimension ng yung bintana, ganyan yung ipapagawa mo. Then lalabas na yung total price. So doon guys, yung isang bintana po ni client is umaabot na po ng 50,000. So si client po kasi kailangan niya po ng kortina dahil po bagong bili yung bahay niya. So malalaki po yung bintana. So instead po na bumili po sa Australia na nagko-cost per one window again ng 50,000, sa amin po pinagawa. And alam niyo po ba mga ka-viewers, as per po kay client,
Para po sa presyo natin, syempre dito po tayo sa Pilipinas, no? Yung in-avail po nilang curtains is maganda pa po yung quality ng fabric compare po dun sa worth po na 50,000 nila na bibilin po sa Australia. Kaya nung nakita nga po ni client yung mga present po namin fabric para sa curtains niya, ayun, very happy sila kasi um, nakita niya po personal itself yung ino-offer nating fabric sa mga nilalagay po nating curtains. So, si client po kasi sabi niya kung lalagyan lahat po talaga ang kanyang bintana is nagko-cost na po ng 300,000. Pero sa amin po hindi po umabot ng gano'n. Kung interesado po kayo, again, message lang po kayo sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog kung plano yung magpagawa. Alam ko po hindi naman po ma-adapt agad ni client lahat po ng mga explain po namin. Pero mga viewers, sabi ko nga po, through video chat, once na nandun na po yung mga curtains Australia, so i-assist namin siya through video chat again para po turuan ng tamang gagawin po sa curtains niya, no? So, ganyan po yung ginagawa ko sa mga client ko po abroad na nagpapagawa. Hindi ko na po masyado na i-vlog yung iba, pero meron na po kami pinadala sa Japan, sa Alaska, US, Canada. Para naman po sa mga gusto pong magpagawa ng kortina, mas maganda po, mas maaga nyo pasukatan po yung mga pinapagawa po ninyong bahay para at least po may idea na po kayo kung magkano po yung aabutin po ng project. Tapos guys, syempre mapaghandaan din po yung budget para po sa curtains and blinds ninyo. Tapos guys, ang maganda pa sa quotation namin, wala kaming validity. And meron po akong binibigay po na installment plan para sa mga viewers po natin without interest. So, pwede nyo pong bayaran po ng partial payment po yung curtains, yung balance ng 3 to 4 months. So ito po, ino-offer ko po as tulong din po sa ating mga viewers na syempre, alam naman po natin hindi po madaling mag-build ng house. So, maraming gastos, ganyan. So, kami po, ayun po yung tulong po na ginagawa ko. Nag-offer kami ng wala pong interest. So, sa tagal ko po nagkukurtina, almost 2 years and 6 months na po. Ganon. So, dati ko na pong ginagawa yan. And so far naman po marami po tayong mga viewers na nakaka-graduate po sa ating mga installment plan, no? Ngayon po ulitin ko lang, kung magpapalagay po kayo ng kurtina para po sa Pasko, I suggest po na mas maganda po maaga. Kasi po pagka Christmas na po, nagkakaubusan na po ng slot sa pagpapa-install po ng curtain. So far po meron na kaming 6 po na naka-book para po sa December. So, ang maximum ko po is 19 clients. Ganun. Kasi last year po, 19 po ang aming na-cater na kliyente. So, ganun na lang din po this year. 19 din po, no? So, tayo po, first come, first serve po. Kung sino po, una ba nakapag-reserve po ng slot, sila po syempre yung priority po natin. So, again mga ka-viewers, ayun, hindi ko na rin po papahabain ng ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!